giving, offering, at yung buhay natin. Sabi ko nga kanina, kapag napag-usapan ng pera sa church ay nagdadahan-dahan ang mga pastor, ang mga preacher, ang mga leaders. Sapagkat ito po ay sensitive na topic. Alam niyo po ito. Kayo mismo naka-experience niyan. Diba? Marami tayong kilala, magkaibigan, nag-away dahil sa pera. Mag-asawa, naghiwalay dahil sa pera. Mag-girlfriend, mag-boyfriend, nag-aaway dahil sa pera. Ano pa? Mga magkaibigan, FO, friendship over na, kasi hindi nagbayad. Okay, so, mga ganun. Kasi, napaka-sensitive ng topic ng pera at minsan, napapakita kung ano ang tunay na character ng isang tao kapag pera na ang napag-uusapan. Number one, the Christian's call to generosity. Number one, there is a need for Christians to understand yung guidelines when giving back sa Panginoon. There's a need for Christians to understand the guidelines when giving back to the Lord, to God. So dito, sinabi ni Apostle Paul sa mga Corinthian believers na ito yung guidelines. By the way, hindi ko na yun napagpatuloy. Pero basahin nyo na lang, 1 to 5, yun yung time na, nagsusulat si Apostle Paul. Kasi sabi ko, hindi na kailangan, kasi alam kong eager kayo, gusto nyo magbigay. And dito, sa 6 to 7, ito yung guidelines ng pagbibigay. Sabi niya sa mga Corinthian believers. Ano pong sabi? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Ano po pag sinabi natin sparingly? Kung ba parang restricted, pinipigilan natin yung sarili natin magbigay ng gusto sana natin magbigay ng madami din sa Panginoon. Pero pinipigilan natin na magbigay. Or in small quantity. In contrast, sabi ni Apostle Paul, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ibig sabihin, kapag ikaw ay liberal, ikaw ay kung magbigay ka ay generous, you will reap bountifully. So nakita nyo, yung universal law of sowing and reaping. Alam natin yan. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanuhin mo. The universal law of sowing and reaping also applies to giving, to generosity. And sabi niya, if you give sparingly, konti lang din yung aanuhin mo. If you sow sparingly, konti lang din yung aanuhin mo. If you sow bountifully, you will reap bountifully. Hindi po yun magbabago. Tanim ka ng kamatis. Tatlong ano ba tatanong doon? Buto. Tatlong buto. Ilan tutubo dyan? Tatlo. Tanim ka 100 na buto. Ilan tutubo? Pagbuhay lahat, 100. Pagsabay-sabay sila na namunga, sabihin natin, maganda yung mga bunga lahat ng mga tinanim mo. Siyempre, konti lang yung mga ani mo dito, marami yung mga ani mo dito. Ganun po ang universal law of sowing and reaping. And it applies to our generosity, our giving, our offering sa Panginoon. And this reminder, tuloy muna tayo sa verse 7. Every man, according as he purposeth in his heart. Kung ano po yung nasa puso ng tao, ganun daw dapat siya magbigay. As he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. Define natin, ano po yung grudgingly? Yung parang, pag dumaan na naman yung sila kain, sila bigay na naman, bigay na naman. Diba? Yung nagbigay ka, tapos masama sa loob mo. Diba? Ganyan yung grudgingly. Hindi ka mapalagay. Mukhang iba na nahugot ko, nabigay ko dun Hindi ka 20. So, parang tayo, 500 na tayo na. So, iniisip mo kapag uwi mo ng bahay. Ano ba? Or of necessity. Yung parang pipilitan ka lang, yung parang obligado ka. Obligado ka sa magbigay sa Panginoon. Parang pilitan ka sa,
Kailangan magbigay kasi kailangan ng Panginoon, kailangan ng church. You know what? Magbigay ka man o hindi, mga kapatid. Kayang-kayang buhayin ng Panginoon ang kanyang gawain dito sa Jesus. Magbigay ka man ng malaki, or hindi ka magbigay ng malaki, maliit lang, kaya-kayang provide ng Panginoon ang pangangailangan ng church dito sa GHBC. Tandaan mo natin yan. Hindi man ikaw ang gamitin ng Panginoon para ma-sustain ang financial needs, yung mga gastos dito sa church, gagamit siya ng ibang tao. Tandaan natin, pag hindi tayo ginamit ng Panginoon sa pagbibigay or sa pag-support dito sa church, sa ministry ng church, hindi natin yung, tayo yung lugi doon, tayo yung talo. Hindi ka nagagamit ng Panginoon, yung pera mo sa ilalim. At sabi ko nga, hindi ka man magbigay, may gagamitin at gagamitin ng Panginoon to sustain the needs of the church. So this reminder is actually a heart issue. Nakita nyo, heart issue po ito mga kapatid. Hindi po ito issue na kung gaano kalaki meron ka or gaano kaliit meron ka. You see, kahit, alam ko, marami sa inyo dito may billion sa mga sa mga bank accounts niya. Now, kahit marami kang milyon sa bank accounts mo, tanungin mo yan, mayaman ka ba kapatid? Or sabihin niya, hindi. Wala, mahirap lang kami. Ganun. Kahit million na, laman ng bank accounts niyo. Di ba? Pero minsan ang tao, pag may tao na kahit 1,000 lang yung laman ng wallet niya, or kahit 500 lang yung laman ng wallet niya, feeling niya, yaman-yaman niya. Uy, may 1,000 lang sa wallet ko, makapili kami na ganito, ganyan, ma-enjoy ko yung ganyan. You know what? Issue po yun ng puso. At mamaya malalaman natin, mababalikan ulit natin yan na it is not kung gaano kalaki meron ka. It is an issue of what you will do to doon sa meron ka. Yun yung mag-speak nung volume ng character mo. Ano ba ginagawa mo sa meron ka? So magbigay ka man, malaki o maliit, ang issue lang dyan sa Panginoon ay kung reklamador yung puso mo. Hindi masaya ang puso mo sa pagbibigay. So not grudgingly, not of necessity, because God loves to see a Christian, ano sabi sa Biblia? God loves a cheerful giver. So God loves to see a Christian, ang kanyang anak, who gives with a cheerful heart. Kaya atin laging dinadalangin kapag nag-giving tayo, nag-offering tayo, Lord, turuan mo kami maging masaya sa pagbibigay. Kasi magbigay man kami, kasi di pala masaya yung puso namin, parang nasasayang lang din, nagkakasala ka pa sa Panginoon. You give, tapos nagreklamo ka at the back of your mind. So give with a cheerful heart. Ito pa, tithing. May tayo dyan. Sa tithing, may mga simbahan na hindi nagtuturo ng tithing. Sabi ng iba, hindi na po kailangan ng tithes. Sapagkat ito po ay binigay lamang sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ito ay batas noong panahon na diba, binigay kay Moses, pinasunod sa kanila. Ang problem, hindi naman daw tayo Hudyo. At yung grace ng Panginoon, nasaan na tayo? Grace period. Grace period. Dispensation of grace. Diba? Grasya na ng Panginoong Jesus. But you know what, mga kapatid? Huwag po tayo magpapaniwala. Bakit? Bakit huwag tayo magpapaniwala? Hindi man tayo Hudyo. Tandaan niyo na ginamit ang mga Hudyo as God's template. Para later on, ang church na may itatayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, yun yung magiging example nila. Yun yung magiging template nila. Susundan nila.
kung paano dapat magbigay sa Panginoon. If God requires them to tithe, ano pinagkaiba natin? Kung itinuro yun ng Panginoon sa kanila sapagkat yun yung nararamdaman niya. Remember nung sinabi ni Malakay? Sinabi ng Panginoon sa Malakay na feeling ng Panginoon, hindi pala feeling, sinabi ng Panginoon, ikaw na tao, ninanakawan mo ako. Kaya hindi mo binibigay yung tithes and offering mo sa Panginoon. Kung ganun yung sinasabi ng Panginoon that time, at yun yung yun yung nararamdaman ng Panginoon. Mahirap mag-explain ng tithing. Kung ganun yung nararamdaman ng Panginoon, tinitig magbabago yun. Na porket nasa na tayo, dispensation of grace. Hindi tayo budyo. Sa tingin nyo magiging partial. Ako, personally, I don't believe na we should stop tithing. Isa pa, before naman binigay ng Panginoon, si Abraham nagtatithe. So, paano natin masasabi na dahil tapos na yung law na yun sa mga church, sa mga Christians, ay wala na yung tithing. Or baka kasi, gawa ito ng kaaway at itong mga tao na may covetous na heart. Ano yung covetous? Covetous pa. Isaya kasi. May covetous na heart, pinapatulan nila. Parang, yes, di na mag-text kasi talagang true. So gawa ng kaaway, pinatulan nila. And ngayon, parang gusto na nilang balikin yung salita ng Panginoon na hindi na mag-text. Tandaan niyo lagi mga kapatid na walang parte sa salita ng Panginoon magkukontradict sa iba pang parte ng Scripture. Nag-agree yan. At kung ito yung pagbabasihan sa chapter 9, na kasi ang sabi dito sa chapter 9, kung ano lang sa puso mo, kung ano yung katutuwa ng puso mo. Take note, ito po yung sinasabi ni Apostle Paul nung nire-remind niya yung generosity ng mga Corinthian believers sa mga Jerusalem saints. Although na-touch dito ang pagbibigay, pero hindi po ito tinutukoy yung tithing mismo. Yung pagbibigay ito na sana yung puso natin, magbigay man tayo mapa-tithes man yan, offerings man yan, or tulong man yan sa kapwa, dapat masaya ang puso natin. Pero yung tithing, pag-pray yan na maintindihan nyo, pag-aralan nyo ang Biblia in your devotion, pag-aralan nyo. And I pray that God will reveal to you paano ba talaga yung tinuturo ng Biblia patungkol sa tithing. When you give back to God, you are being a good steward of His blessings. Ano daw po? Kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, nagiging good steward tayo ng blessings ng Panginoon. Remember, ano tinatawag ng choir? All of these. Anong chorus nun? Nalimutan ko agad. Anong siya? Anong chorus? Anong lyrics niya? Every breath ay parang lahat ng bagay galing sa Panginoon. Maging yung pagpapala, yung pera, even yung trabaho mo, yung pinagkakitaan mo, galing sa Panginoon. At nagiging steward lang tayo ng mga blessings na ating natatanggap. So, when you give back to God, you nagiging good steward ka sa blessings ng Panginoon. And you will realize that you will always have enough because God is using you as His channel of blessing other people. Kapag ikaw pala ay magaling na steward, na-handle mo ng maayos yung blessing ng Panginoon. Ibig sabihin nun, you know how to give back sa Panginoon. You know how to help others. You know na yung blessing na binibigay sa iyo ay hindi lang para sa iyo, lahat. Gagamitin ka ng Panginoon na maging channel of blessing other people. Kasi kung hindi ka marunong mga kapatid, hindi marunong iba na i-bless. So again, hindi po ito
Hindi po ito pamamwersa. Pamamwersa sa inyo, magbigay. Ito pong tinuturo ng Biblia. And, naalala ko yung mga sa Sunday school teaching, sa Sunday school lessons natin, yung mga nakaraan about prosperity gospel. Iba po ito sa prosperity gospel. Ang tinuturo po ng prosperity gospel, halika kayo, punta kayo sa church namin, tanggapin niyo ang Panginoong Jesus, sapagkat pag tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, kayo ay i-bless ng Panginoon. Sobra-sobra. Yun po ang prosperity gospel. Dito po kasi sa pinag-usapan natin, ang tinutukoy dito mga Kristiyano na, tulad ninyo, tinuturuan tayo ng Panginoon dahil tayo mga Kristiyano na. And dahil tayo Kristiyano na, dapat natin i-imitate yung character ng Panginoon bilang being a generous God. So sino ba yung magre-represent? Number 3 natin yung mamaya. I-represent natin yung generous God. So sino yung magre-represent sa tingin nyo? Ang generosity ng Panginoon. Tayo yun, mga kapatid. At binibless tayo, patuloy tayo binibigyan ng Panginoon. Sapagkat nais pala ng Panginoon na mag-abound tayo in all good works. Saan yun? Okay, so tatawid na tayo sa second point natin. Explain lang muna, to abound in every good works. Kasi kung hindi ka sustain ng Panginoon sa mga pangangailangan mo, hindi ka patuloy na i-bless ng Panginoon, hindi mo talaga masusustain yung pagtulong mo, yung pag-help mo, pagbigay mo sa Panginoon. But since you are a good steward, i-bless at i-bless ka ng Panginoon para hindi yun matigil yung pagiging channel of blessing mo sa ibang tao. Amen po ba? Mukhang wala nang nag-i-amen na. Nahilig talaga mag-parent. Okay, number 2. And before yan, baka may nakaligtaan naman, pag-iitan ako ng Panginoon. Nakaligtaan ko ba? When you give, tandaan nyo mga kapatid, yung pagbigay natin sa Panginoon ay it's one way of honoring our God. When we give, you honor God. And we know na we can give because unang-una sa lahat, ang Panginoon nagbigay sa atin, experience natin yung generosity ng Panginoon, yung pagbigay ng Panginoon sa atin. We can only give because God gives us first. Okay? Kasi hindi ka mapagbigay kung wala nabigay ng Panginoon sa iyo. So, when we do, we recognize that merong mas mataas na authority kaysa sa atin na nagsasabi na, etong blessing na binigay ko sa iyo, hindi ito lahat para sa iyo, bigay mo yan. Okay? So when you do that, you are honoring God. You are being obedient sa Panginoon. You trust God na kahit sa tingin mo ay enough lang, yan, magbigay ka, tira sa enough lang, you trust God that He will still provide for your needs. To continue to provide blessings sa iyo para magpatuloy yung good works, yung pagtulong, yung generosity. Amen po? Amen. Yan. Kwento lang muna ako. Hindi nga lang kayo. So, naalala ko lang itong kwento about pera. Kasi money is money. So, kwento ito ni Juan, ni Marta, at ni Pedro. Si Juan at si Marta, ay sila po ay mag-asawa. At sila po ay siguro 70 years old na. Ano lang ito ako itong barbero doon? Hindi na true to life story. Kaya huwag ko siya lumatas. Okay. So, si Juan at si Marta mag-asawa, 70 years old na sila. At mahilig silang pumunta sa mga events, sa mga park, tapos may mga fun activities. At lagi nilang inaay yung meron kasi itong plane na pwede kong sumakay, kasi tutur ka, tapos may mga tricks. Gusto talaga nila yun sana. Kaya ang mahal. Ang mahal na bayad. So, lagyan natin 5,000. 5,000 kada isa para makasakay at ma-experience yun. Sabi ni Juan, Marta, mahal, sakay na tayo kasi 70 years old na tayo. Baka hindi na natin ito ma-experience. Sabi ni Marta, wag na kasi 5,000 yan eh. 5,000 is 5,000. Ang mahal. Kung tapos dalawa pa tayo, 5,000, 10,000 is 10,000. So sabi niya, hindi, baka mamatay na tayo next year, hindi na tayo mamunta. So sabi, gusto ko itong ma-experience. Ngayon, narinig pala sila ng piloto. Pangalan ay Pedro. So nandun na pala sa gilid
Nilapitan sila, sabi natuwa kasi nagtatalo yung dalawang matandang mag-asawa. Sabi ng piloto, okay sige, gusto nyo, kung gusto nyo sumakay, ganito, may deal ako sa inyo. Kapag nakasakay kayo, tapos nag-tricks ako dyan, tricks talaga parang ano. So parang ginawa niya yung mga ano niya, pag kayo ay sumigaw, or may lumabas man lang na sound or salita sa inyong bunganga, sa inyong mga bibig, magbabayad kayo, 5,000 each. Pero kapag wala kayong nasabi, all throughout the duration ng flight nila, free na kayo. Okay, so, siyahan yung dalawa. Okay, sige game, sabi ng dalawang matanda. Sakay sila. Sweet lang sila yan. Yun na, lumipad. Umikot. Ay, umakyat muna pala. Umakyat, bumaba, umikot. Walang narinig yung piloto na galit tong dalawang to Walang sumisigaw kasi diba, pag-akyat, yung iba yan, parang nasa roller coaster na, gano'n. Pero hindi sila sumigaw. So, inulit niya. Mas tinindihan niya yung pag-ikot-ikot ng aeroplano. Wala pa rin sumigaw, wala pa rin siyang narinig. Hanggang sa natapos yung flight nila, bumaba sila. Si Martha, nandun, nakaupo na, hinong-hino. Tumitirik yung mata. Si Juan naman ay pangiti-ngiti kasi na-fulfill yung dreams niya. Ngayon si Pedro nagtaka, sabi niya, ang galing ng dalawang ito ginapitan niya. Grabe naman kayo. Ginawa ko kayong lahat para mapasigaw kayo, para marinig ko yung salita niyo. Hindi man lang kayo sumigaw, hindi man lang kayo salita, wala man akong narinig. So ngayon, nakita ni Pedro si Juan na parang pangiti-ngiti, tapos parang nagigiliti. Tapos lumapit si Juan, sabi niya kay Pedro, actually sir, gusto ko na talaga sanang sumigaw. Nung unang pag-akyat mo pala, dumulog kasi nahulog si Martha. Nahulog pala si Martha. Pero sabi niya, pero sir, 10,000 is 10,000. So okay lang. Kaya akala ko lang sumisigaw kasi Martha, nandun sa ilalim. Pinigil niya talaga kahit nahulog yung asawa. So, kapag pera talaga. So, 10,000 is 10,000. Number 2. Parang yun yung pagpupunta ng number 2 natin. There is a need for Christians to realize that abundance is from God. Verse 8 to 11. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. At yung sinasabi ko kanina, na isusupply ng Panginoon, isusustain ka ng Panginoon para hindi matigil yung pagtulong mo, yung good works mo. Hindi na ito basta sa pagtulong din sa church, sa ministries ng church, maging sa generosity mo sa ibang tao. Yung pagbibigay mo, pagtulong mo sa kanila. Okay? And as it is written, so ito yung yung about sa sower na nagtatanim. So kapag ikaw nagtatanim, nabibigay ng seed dun sa sower, parang pinaparami mo rin yung mga binhi na itanim mo. Yung righteousness mo. Okay? And if you are curious kung saan yun nanggaling, yan po ay nanggaling sa Psalms 112, yung kinuha na yan. Na as it is written, He had dispersed abroad, He had given to the poor, His righteousness remained forever. Nagre-remain forever sapagkat sinusustain ng Panginoon. God is making sure na mag-aabaw ka sa lahat ng pagpapala kasi gagamitin ka ng Panginoon para magpatuloy yung good works, yung generosity mo sa ibang tao. So, ang abundance, actually, subjective. Money is not wrong. Having money is not wrong. Wanting to earn money is not bad. Hindi mali po ito. Hindi po mali na gusto niyo pong magkaroon ng pera. Magtrabaho para magkaroon ng pera. Kaya lang nga po, kapag tayo po ay nagpaalipin sa pera, kumbaga parang ang buhay natin ay umiikot na lang sa pag-earn ng pera. Even at the expense of your relationship sa Panginoon, hindi ka na nakapag-church, hindi ka na nakapag-devotion, hindi mo na nagagawa yung mga gawain para sa Panginoon. Yun na po
doon na po nagkakaproblema. So, abundance actually, or should I say, earning wealth or earning money. Remember this, earning money is not, is not actually building wealth. Isa pa, wealth naman is subjective. Abundance is subjective. Paano ko natin sinabi na wealth is subjective? Katulad ng example ko sa inyo kanina. Kayo, sino dito may mga million sa bangko? Kaya may million. Diba? Feeling ng taong yun, mahirap pa rin siya. Gusto niya tayo magtrabaho, madagdagan. Pero may mga tao na tingin nila sa sarili nila, mayaman na sila kasi may 1,000 sila sa wallet. Kaya masabi ko po na ang wealth po, subjective po yan, depende po yan sa paningin ng isang tao, depende po yan na nasa puso ng isang tao. And now you see, ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa iyo ng totoong abundance. Hindi po yung 24 hours na nagtatrabaho, madagdagan lang yung kinita mo or yung laman ng bangko mo. Diba? May mga tao na sobrang yaman, pero hindi nila ma-feel yung joy. Wala silang security. May problema pa rin sila. Sabi nga ng iba, kapag dumadami yung pera, mas dumadami yung problema. Totoo ba? Sino dito maraming pera? Mas madami yung problema niya. Totoo po, na kapag madami yung pera mo, mas hindi ka naging secure. Takot ka. Pag madami yung pera mo, mas marami kang pinaproblema. Kasi hindi pa pumapasok sa ATM. Marami ka lang na mine. Marami ka lang na add to cart. Pagdating ng sweldo, wala nang natira sa bills. Okay? So, subjective po ang wealth. And we need to understand, mga anak ng Panginoon, mga Kristiyano, na ang abundance ay manggagaling lamang sa Panginoon. Isusustain ka ng Panginoon, who provide niya lahat ng pangangailangan mo para ma-sustain din yung nasimulan mong gawain, nasimulan mong pag-support, nasimulan mong pagtulong sa kapwa. Ito yung maganda sa Panginoon. Tinuturo niya na kung ano man yung umpisahan natin, ipagpatuloy natin yun. Kunyari, desire ka na umpisahan mong magbago ng buhay. Pagpatuloy mo, mga kapatid. Gusto mong baguhin yung pananaw mo, ipagpatuloy mo yan. Naumpisahan mo magbigay, pagpatuloy mo yan. Huwag kang mag-doubt na baka sa bibigay ko, wala kang makain. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi po ganun ang Panginoon. Ba't naman, isipin niyo na lang, ba't niya i-require yung tithes? Ba't niya ituturo na magbigay? Kung hindi siya magbibigay. Ano nga ito magbibigay natin kung wala siyang ibigay? Ganun na po ang principle mo. Kaya God will sustain you. God will give you abundantly para mapagpatuloy. It is all about what we do with what we have that speaks volume to our character. Sabi ko kanina, nagkakalabasan ng totoong ugali ang mga tao kapag pera na. Tama? Maraming nag-aaway-aaway dahil sa pera. Maraming mga mag-asawa na naghiwalay dahil sa pera. Mga magkaibigan, hindi na magkaibigan dahil sa pera. Maraming mga pastor ang nasira dahil sa pera. Maraming mga Kristiyano ang nasira ang buhay dahil sa pera. Kasi ang nangyari, instead na gusto lamang nilang mag-earn ng pera para makaluwag-luwag sa buhay, ang nangyari ay naging master na nila ang pera. Yes, money is a powerful tool. Money can help you. It can serve you. Pero ang dangerous din mga kapatid ay yung gawing master mo ang pera. Kumbaga instead na hayaan mo pagtrabahuhin yung pera mo sa mga nais mong gawin, makatulong, or kung ano man yan.
trabaho para sa pera. Trabaho ka ng trabaho para dumami ang pera. Nagiging master mo na. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. It's either habulin mo yung pera or habulin mo yung Panginoon. Hindi ka pwedeng pumunta sa dalawang direction. It's either you serve God while earning, while giving, or mapalayo ka sa Panginoon kasi ang oras mo, ang buhay mo, ay doon sa paghahabol ng pera. God is able to make all grace abound to our you, to become sufficient, and use this for us to abound in good works. We don't give to get, we give because we already receive. Yun po ang principle. Learn to support the needs of the church. Ang pastor po dapat hindi mahiyain. Ang mga leaders po ay hindi dapat mahiya magsabi sa katawan, sa church, kung kailangan ng church ng pera to support the ministries, to support the needs ng church. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa sapagkat ang church natin marami tayong mga ginagawang activities. Ganun pa man, nakita niyo ang church natin, pinagpapala. Meron tayong bagong organ, may bago tayong may TV, may tatlong aircon, may second floor. Diba? Ano ba meron tayo? Meron tayong maraming bagay. And binibless kayo ng Panginoon. And that is because of your generosity, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, yung generosity mo, ipagpatuloy mo lang yan. Because you will still abound. You will still be sufficient kahit magpatuloy mo magbigay. Do you love this church, mga kapatid? Mahalin po ba ang JHBC? Continue to support the needs of the church. Continue to give sa Panginoon. Again, hindi po ito issue ng giving lang. Issue po ito ng generosity na meron ang puso natin. And when you give, make sure to be happy. Pag dumaan yung offering boy, sila kaya, offering boy, masalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you for the opportunity to give, for the opportunity na maka-earn ng wealth para makapagbigay din sa ministry, sa church. Give with a happy heart. Kasi, kung mahal natin ang GHBC, kung mahal natin ang Panginoon, alam niyo yun? Alam niyo ito eh, you give to what you value. Kung mahal mo ang asawa mo, binibigyan mo yan. Kasi may mga asawa dito. Sabihin niyo sa asawa niyo, show me the money. Kung mahal niyo ang asawa niyo, binibigyan niyo yan. Kung mahal niyo ang kaibigan niyo, nililibre niyo yan. Kasi nililibre. Kung mahal niyo yung girlfriend niyo, binibigyan niyo yan ng mga bulaklak, ng mga chocolates. Diba? Hindi lang, diba? Hindi naman puro text-text lang, puro ano lang, puro I love you lang. Diba may nagbibigay din? Nagbibigay din tayo as an expression ng ating love. Ganun din sa church, ganun din sa Panginoon. If you know kung ano yung binabalot mo, makikita mo, nagbibigay ka rin. Number 3, there is a need for Christians to grow in generosity so as to represent a generous God. Again, ang Panginoon ay generous. Paano tayo maka-represent sa isang generous God kung tayo ay hindi generous? So be generous, mga kapatid. We Christians represent God to other people, especially those who don't know Him. Diba madalas nirepresent natin ang Panginoon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And God is generous. Kung hindi ka generous, you cannot represent a generous God. Huwag din akong tangkain na i-generous na i-represent ang Panginoon kung hindi po kayo generous. How on earth did you show God's generosity to people?
na yung circumstances demands it. Paano ba tayo makakita ng generosity natin sa mga tao nais tulungan ng Panginoon? Kayo lang po makakasagot niya. You need to understand that God is gonna give you more para magpatuloy, para maging generous. Iwasan po natin yung mentality na tawag doon ay scarcity mentality. Alam niyo po ba yun? Yun yung mentality ng tao na laging wala. Laging wala. Pag tinanong, di ba? Wala eh. Tayo tayo dyan. May kausap ba ako dito? Kaya na naman hindi ako kausap ng Panginoon. Ako na naman ba kaya kausap ng Panginoon? So, purihin ang Panginoon, kinakausap niya tayo. Nauso yung Mars. Chat-chat. Mars, kamusta? Mars, kamusta? Ikaw na overthinker. Advanced thinker. Mars, sorry, wala talaga Mars. Mars, sorry kasi kabayan ko lang ng bills. Ilagay sa bahay. Ilagay sa Mars, kamusta lang ako, Mars? Di ba? Minsan, sobrang advanced natin. Yung scarcity mentality na nandun sa puso natin, every time natatanong tayo, wala talaga. Tapos maya-maya, nandun ka sa ano? Sa buffet. Nandun ka sa shopping. Amen, dahil in-invest ka ng Panginoon. Pero you need to learn how to be generous and grow generous. To grow more in generosity. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Okay. Next. Napansin niyo po, ang sabi po ni Apostle Paul dito sa may bandang dulo, sa verse 14, verse 13, whilst by this experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them. Verse 14, and by their prayer for you, which long after you. Pansin nyo, yung mga natutulungan natin, nagiging close sa atin. They know for us. Na hindi lang dahil natutulungan natin sila, galing naman ng character ng tao ko. Ang galing naman ng tao ko. Hindi takot magbigay, hindi takot tumulong, hindi takot pakawalan yung pera. They long for us, yung mga tao na tutulungan natin. And ultimately, they will pray for you. Tutulungan ka po nilang manalangin. They will pray for you to na i-bless ka pa ng Panginoon para mas magamit ka pa sa ikap ng nangyayaran. So hindi po yun basta ka lang nagbigay at walang na napunta lang sa kung saan yung binigay mo. No. Kung tumulong ka, i-reap mo din yan. Yun nga yung sowing in reap. Kung nagbigay ka, later on, ikaw din yung bibigyan. Yun yung sa chapter 8. Kung may time ka na buksan, nasabi din ni Apostle Paul, so that magkaroon ng equality. Nabanggit yung equality doon, ang ibig sabihin niya lang ay, may panahon na ikaw yung makakatulong or magkakaroon ng pagkakataong tumulong. Kasi meron ka. Sa time naman na ikaw ay mga kailangan, may mga tao rin na tutulong sa iyo dahil kailangan. Doon yung equality mangyayari. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. Verse 15. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Ano po yung tinutukoy dito ni Apostle Paul? Salamat sa Panginoon sa kanyang unspeakable gift. Kilala niyo po ba yun? Sino? Ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ko kanina, we can give. We know how to give kasi na-experience natin yung first hand sa Panginoon. Nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak, sabi sa John 3:16, di ba? Nung binigay niya dahil sa pagmamahal niya sa mundo, sa mga tao, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para bayaran yung kasalanan natin. Kasi ang Panginoon po ang ating ultimate giver. Noon pa lamang, kahit hindi natin deserve, tayo ay makasalanan, tayo ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon.
binigay niya ang tanging nag-iisang way para ikaw ay maligtas. Hindi lang niya basta binigay. Nung nabuhay ang Panginoong Yesus dito, sinakripisyo niya ang buhay niya para sa iyo. Basta na ba siya namatay? Hindi po. Dinaanan niya yung shameful death, yung painful death para sa kasalanan natin. And now, if you're a Christian at pinapahalagahan mo ang Panginoong Yesus, ang kanyang sakripisyong ginawa para sa iyo, you will realize na ayaw nga, God is the ultimate giver. And I want to imitate Him. Gusto kong gayahin ang Panginoon sa pagbibigay. I want to be generous. I want to be happy every time ako ay nagbibigay. Hindi ko isipin na tapos na ang tithing, tapos na ang ganyan, as an excuse na hindi ka makapag-tithes. God is the ultimate giver. And we can only learn how to give if we understand God and His generosity toward us through the Lord Jesus Christ. Maybe someone here is not yet convinced na ang good works, kasi nababanggit kanina, good works, good works, good works. Baka hindi pa kayo convinced na ang good works hindi po makakaligtas sa inyo. Wala ko lang nag-agree. Hindi po natin ikaliligtas ang good works. Pero we do this, we are being generous sa kapwa natin. We give para mag-store up ng good works para sa Panginoon. Hindi dahil kailangan natin yun para makapunta sa langit. Ginagawa natin yun kasi yun ang gusto ng Panginoon. Na we abound in all good works. Hindi po yung makakaligtas sa atin. And we strive to become generous as a result of our salvation na mula sa Panginoon. Generosity is the product of our changed lives. Dahil binago ka ng Panginoon, dahil nakita mo sa Panginoon mo na ganito ang gusto ng Panginoon, sabi ng Biblia, nagpa-manifest yung generosity na nagbumula sa Panginoon. So let us be generous, mga kapatid. Let us learn to be generous sapagkat nakikita ito ng Panginoon, hindi po ito nasasayang. He will bless you kapag nakita niya good steward. Amen po ba? Amen. Sige po, dyan po tayo magtatapos. Tayo po ay saglit na manalangin. Let us pray. Our Father, salamat Panginoon sa aming natapos na pag-aaral na yung salita. Thank you for giving us this wonderful topic about giving, about tithing, about generosity. Thank you, Panginoon, sa examples ng mga Macedonian believers that they give to you kahit wala sila. Because una sa lahat, binigay nila sarili nila para sa inyo. Help us, O God, teach us na magaya namin yung example nila. Even so, O God, help us to desire na i-imitate ang Panginoon Yesus, i-imitate ikaw sa inyong generosity. Salamat, Panginoon, that we have this opportunity na makapagbigay ang pagsauli palagi ng inyong pagpapala. Makatulong sa church, makatulong sa ministries, makatulong sa mga ibang tao. Thank you for that opportunity, Panginoon, kasi hindi lahat ng tao mabibigyan ng ganung opportunity. Thank you, Panginoon, sa trabaho na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa mga pinagkakakitaan na pinagkaloob niyo po sa amin. Kasi kung hindi niyo yun binigay, hindi rin kami makapagbibigay. Salamat, Panginoon, for choosing us na mapunta sa amin yung trabaho yun. Para kami, Panginoon, ay mag-abound. Ma-experience namin yung bountifulness, yung grace na nagbumula sa inyo. And at the same time, nakapagbibigay kami, nagagampanan namin yung aming service sa inyo through giving. We pray, O God, that you teach us. Ukawin niyo po ang aming mga puso, punuin niyo po ng kasiyahan every time na kami makapagbigay. Maalala namin, Panginoon, at tinuro niyo sa umagang ito at bibitin namin hanggang sa magpakailan ng Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.